Yeah. Okay, good morning. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. Salamat, Ginoo, for waking us up to worship you, to hear your word, Lord. I pray that you will minister to us through your word and help us to apply it in our lives. Help us to learn in and even apply, Lord, what we have read today. Holy Spirit, I ask for your anointing, anoint me so that I can be effective in sharing your word and give us wisdom, Lord, on how to apply it. In Jesus' name, Amen. So, may buntag sa tanan, we are now in Acts 19. So, in Acts 19, open your Bible. Verse 1. And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus and finding some disciples. So, makita nato diri, no, nga makita nato diri no na si Paul naka-discover na pud siya og mga daghan nga mga disciples like Apollos, no. Tanawon nato ang life ni Apollos. They have heard about Jesus Christ. They believe, no, with the baptism of repentance ni John the Baptist, their eloquence and supreme with the scriptures. Pero na-missing sa ilaha. But there's something missing. So that's why pag-attend niya og meeting ni Paul, nadunggan jud niya no nga gina-share nila about kay Jesus Christ. Nadunggan ni Paul nga this is Jesus who takes away the sins of the world. Nadunggan ni Paul nga the Lamb of God, no, who takes away the sins of the world. Pero na-sense ni Paul nga they haven't received the Holy Spirit. So, makita nato din nga kung basahon ninyo, no, kung ilang teaching sa word about kay Jesus Christ. But the problem is they don't have the power of the Holy Spirit. Which is, bantayan nato ni, maski unsa ka accurate ang word ni God nga atong i-share, kung wala ang power sa Holy Spirit, kulang jud na siya nga ministry. So niya na si Paul dire, he said to them, did you receive the Holy Spirit? Kina-sense man niya, mura manig, may kulang, murag, mayo kay kagustorya sa word, pero wala ang baptism sa Holy Spirit. Mo na dagang kay mga churches karon, mayo pastoryahon ng pastor, mayo pastoryahon ng mga elders, mga members, pero manotice nimo na ay kulang, murag dry ba, murag uga, murag walay lihok ba ang simbahan. Nga naman, they don't have the power of the Holy Spirit. That's why mao ni ang na-sense ni Paul sila nga ana siya, did you receive the Holy Spirit when you believe? So ni ana sila, so they said to him, we have not so much heard whether there is a Holy Spirit. So nakadungog mi, pero wala yun mi kadawat sa mong sarili, sa balang spirito. So pwede nga you have heard about Jesus Christ, but you don't believe with the power of the Holy Spirit. Kaya daghang mga simbahan pod nga they believe on the cross, they believe on Jesus Christ, but they don't receive the power of the Holy Spirit. Mao na nga in verse 3 ang ingon diha, and he said to them, si Paul ningon sila, into what then you are baptized? So they said, into John's baptism. So ngani man go, di ba, nga when you really repented, you accepted Jesus Christ, no, and you decided to be baptized with water, no, you are
acknowledging or you are surrendering your life to Christ. You are repented. Pero lahi baya ning ang water baptism nga imong himuon to the baptism of the Holy Spirit. Muna nga niya sila kadungog mi sa Holy Spirit pero wa jud na mo ni natawat. And in verse 4, then Paul said, John indeed baptized with a baptism of repentance. So, ang pagkamatuod jud nga nagrepent ka, you baptize with water. Tama? Saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them and they spoke with tongues and prophesied. So, same ang Ginoo yesterday and today. Makabaptize po siya sa Holy Spirit until now. No? He can still give us the gift of tongues to those who seek Him. So something is missing. Nadyo kulang sa tong ministry kung wala jud ang pagpuno sa Holy Spirit sa ato. Amen? No? Kulangan jud. That's why dili dapat nato maneglect ang baptism sa Holy Spirit. No? So, in verse 8, and he went into the synagogue and spoke boldly for 3 months. So, tanawan ninyo, si Paul nisulod na po sa synagogue kung asal katapok ang mga believers or nanay background sa scriptures. And dito nag-preach siya for 3 months. And reasoning and persuading concerning the things of the kingdom of God. Tanawan nato, same gyapon ang result. But when some hardened and did not believe, but spoke evil of the way before the multitude, he departed from them and withdrew the disciples, reasoning daily in the school of Tyrannus. So, tanawon ninyo, duha ra jud ang may tabo sa imo kung ma-expose ka sa light. Like, murag kuan ba? Murag ka ng butter ba? Magibutang gani, ibulad nimo sa init ang kuan, ang butter, malanay. Pwede kang malanay or pwede pod ka murag bagtok nga murag clay ba nga, diba, kung makadungog ka sa word ni God na yung mga tao ba nga malanay gani ang kasing-kasing magbago napoy uban nga mura po mabagtok ba mugahi imbis nga malanay nga murag ka ng dairy cream nga tawagan na butter na uban nga mura pog mugahi, no, nga murag mugahi ang ilang kasing-kasing sama ni some were hardened and did not believe. So expected jud nato ni na 2 things will happen if you preach the good news. If you preach the gospel, they will melt or be broken and dili mag-criticize and naiuban nga mugahi and they tell you to leave us alone. Sama ni. Nga kung gahi ang mga kasing-kasing, they told Paul to leave them alone. So na mga igagaw na to. Nga share ni mo pulong, na uban mo humok. Nabi uban mo bagtok ang kasing-kasing o layas ka diring balaya. Or mga na sila pangitaglain, ayaw me love tea. Nga na, no? Pero naiuban po, nga mo dawat. Expected nila nato ni ganadyon mo reject sa to. Amen? So, klaro? But when some were hardened and did not believe niya na siya sa verse 9. Then, of course, in verse 10, and this continued for 2 years. So, grabe si Paul, no? Padayan gyapon siya.
so that all dwelt in Asia heard of the word of the Lord, both Jews and Greeks. So makita na to nung ang reason niya nga nung tabuko nato ni sila mag life group ka, so that all in Asia will hear the word. So ang Asia din nga lugar is the modern day Turkey. Akong gitanaw sa magining Asia. Kaya abi na akong tibok Asia ba diri sa tuwa. Modern day Turkey di ni ang gisharean ni Paul nga gitawag diri sa Bible. So research na ako sa yun ng Asia nga gisharean ni Paul. Kuan di ni kining Turkey or Asia Minor. Mao ni sila ang mga cities like Phrygia, Galatia, Mysia, Bithynia, and Troas. All are Asia Minor. So tanawon nimo ang reason jud ay nganong magtapok ka sa isa ka lugar para magkuan ka, sa tawagan ni life group ka or big group ka, so that all nga nabilong ana nga lugar nga imong gitapukan will hear the word. So dili nimo ma-expect nga sila tanan ma-melt ilang heart, but some will be hardened. Kay mo may nitabo po din ni kay Paul nga naay mga na-melt ang heart, naapoy nag-harden og heart. So ang purpose nimo is all of them will hear the word. Sama ani ni Paul nga tanan sila nga naa diha sa Asia hear the word, which is mao ni tabo. So dili gyud ta mosugot nga sa imuhang panagtapok, no, dili tanan makadungog sa pulong. Ang goal jud nimo is you share the word. It's either mo dawat sila o dili. Amen. Napapa mo diya. Then gibakapan pa jud ni Lord, ni God, si Paul og miracles para mas daghan pa ang motuo. In verse 11, now God worked unusual miracles by the hands of Paul. So God will work unusual miracle. Dili si Paul ang nag-create og milagro. Bantayan ninyo ha. Nga dili ang tao ang mo-create og milagro. It is God. Mamayang gid ya. Now God work. So dili maka-create og milagro si Paul kung dili gikan sa Ginoo. That's why kita mismo pwede di ta maging channel of blessing kung tama atong heart sa Ginoo. Pwede ta mahimo mag-create og miracle og mag-perform og miracle, or like Paul nga mahimong channel of miracle if you do His will. Amen. Then grabe no nga milagro niya, no? So that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick. Makita ninyo nga dili man tanan nga nakasakit, naisakit makaduol kay Paul. Ang gihimo na lang nila, gitrapo nila sa lawas ni Paul, nangaayo. Grabe yung anointing ni Lord, no? Nagatag kay Paul. Trapuhan lang ka og kunang kuan, sa gani panyo or apron, mga ayo ang mga tao. At the same time, ang mga demonyo makas out pag makuanan lang madala or matabon ang yang sanina dito sa mga na demon possessed na tao. So ang anointing sa Ginoo, no, magamit niya anywhere sa imong body, mapakamot, mapapanyo, mapasanina nga gikan sa imo itrapo lang sa imo mao man na ang mga practices sa uban nga kuan og idolatry. Di ba? Kay trapo nila sa kuan sa idols. Diri sila nagtuo nga kanang idol nga na siya makahatag og healing, itrapo. Yawa ni no. Murag testingan daw nato ni. Thank you Lord. Unsa na lang ka kung niabot ka diha sa iyang tugkaran. Makita pa lang sa yawa, niabot na ka, ma-deliverance na ka.
sis maubaya po na itabo sa tuwa. No. Pag-abot pa lang nako nanay na deliverance. So, nga na ba no nga ang si tawagan ni ang panyo, even ang tawagan ni ang apron ni Paul nga gitrapo lang sa iya nagbring og healing and deliverance sa mga naay sakit or na demon possessed. And pag-abot sa verse 13, some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord. So, tanawon nimo, Jewish. Sa ato baga tuon ni sila sa Ginoo, mga backslider na eh. Some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, we exorcise, or we adjure you in the name by the Jesus whom Paul preaches. So kung tanawon ninyo kining mga exorcists nga ni nag-cast out sila giyawa in the name of Jesus. They pretend nga mo cast out sila. No? Pero tanawon nimo kakampi nilang yawa. Mao ganina nga makonek na ko ni kanang mga usay baka ng mga albularyo. Nga abi nimo naayo ka sa albularyo. Wala ka kabalo nga kana di ay albularyo niya nga gigamit. Amigo di ay sila sa yawa. Like for example, ang yawa nga naa diya sa imo ang lawas is kwan lang kanang sa tawagan na labad-labad lang sa ulo. Walang yawa nga na dito sa may kanang mananabtan or kanang kwan kanang sa tawagan na kanang albularyo general. Sa ato pa kung private lang kayo ng yawa nga naa sa imo, dali lang niya ikuman pero nagsabot ra gud sila gud. Sige, inigmando na ko sa imo hawa ha. Kirid-kirid pong yawa pod. Kaya nagsabot naman sila daan. So dili jud ka mailad dapat sa mga ingon ana nga kita mismo ba nga mailad ta aning mga trick sa enemy. So mo ni tabo no. Nag-exercise po sila og kanang kwan kanang deliverance kining mga tawana. And dili pwede na himuon na nimo nga gabiton lang nimo ang pangalan sa Ginoo just to collect money no para sa ilahang kaning tawag kani ilang magic cake kining ilahang pagkuan cast out og yawa no and even sa ilahang perform og any magics diri man sila ga income. So ga-income man jud ni sila, dako kay sila income. So kabalo sila exactly kang Jesus Christ. No, pero dili nimo pwede gamiton ang pangalan sa Ginoo like a magic word ba. Kailangan jud ka ma-born again para na jud ang gahom sa Ginoo sa imo. Kailangan jud ka na jud kay relationship sa Ginoo. At the same time, kailangan jud ka you walk in the light. Dili pwede nga in the name of Jesus, gana ka niya ikaw, wala ka ga sa tawagan ni, wala ka ga do sa iyang will, you're still living in the darkness, wala ka na-relate sa Ginoo, wala ka ga-submit sa Ginoo, wala ka ga-resist the devil, then, mo ni naitabo. Also, there were 7 sons of Siba, a Jewish chief priest, who did so. So, 7 sons of Siba. Then, yun dia. Verse 15, and the evil spirit answered and said, I know Jesus, Paul, I know it. But kinsa ka? Nga nang yawa. So, kabalo yun ang Ginoo. Kung tinuod kang anak sa Ginoo o dili. Mana di ka magpasagad o kasaut diha kay basig gokdon pud ka sama aning verse 16. Then the man with whom the evil spirit was leaped on them, overpowered them,
prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. Asa ka? Hubuan ka sa yawa. Muna nga ayaw pataka o kanang kasaut og yawa nga wala jud na alay nimo kasing-kasing sa Ginoo nga naman basig nagtuo ka nga dili ka kulatahon sa yawa. Okay, kini mga sons of Siba magtingala ka, hubo gud sila ni gawas sa balay. Siguro ba pag cast out nila ba? Ana ba siguro sila in Jesus name. Hawa. Hawa kinsaman mo. Ana dahil ng yawa ba? Kinsaman mo. Dali bidrebe. Ang laparohon bitaw sila sa na demon possessed. Gikulata o gihubuan pa jud sila. Imagine mo maghubo-hubo kag dagan pagawas. So mga ingon ana ba nung mangulata jud ang yawa, especially sa mga tao nga wala jud tama nga relasyon sa Ginoo. Mao na nga ikaw magtarong ka, magtarong tang tanan, ano man, hubuan jud ka sa yawa, maulawan jud ka. Amen. Amen. Kaya abi naman gud nato in Jesus name, kay in Jesus name ka diha. Kaya wala kay tama nga relasyon sa Ginoo, wa jud kay pagtuo sa Ginoo. Gapuyo gyapon ka kang ngit-ngit. Wa jud ka relasyon sa Ginoo. Oh. Okay. So, sige padayon ta. In verse 16, the verse 17 na ta. This became known to both all Jews and Greeks dwelling in Ephesus, and fear fell on them. And the name of the Lord Jesus was magnified. Mao dapat niya makita sa tuwang mga disciple. Ang pangalan sa Ginoong Hesus ang mamagnify. Ang musikat dili kita. Amen? Amen. We can be like Paul nga ang pinagi sa tuwa ang pangalan ni Lord ang mamagnify. Grabe jud kay Ginoo ba? Nang lihok jud ba? Kanang mga ana dapat tinuod jud si Kristo ba? Kanang ana dapat dili nga kuyawa ato niya oy. Kuyawa ato niya oy. Ikaw na noon ang nasikat. Dili ang Ginoo. Which is nga naman, naman mo'y problema sa nag-preach, gitik credit man po niya tanan. Da, kuyaw ato lagi. Kuyaw kayo lagi. Kuyaw kay kumuampo. Kuyaw kay ko ako ang kuan lagi. Pag spend time. Kuyaw lagi kay mo kuan lagi, mo fasting. Unsa? Take credit na nimo. Dito yun na nimo ibalik dayon sa Ginoo. Kay ikaw na may pangitaon dito. Di sila magkuan na, no? Kay sikat naman ka. Ikaw naman ang isikat dili ang Ginoo. So I pray na kita tanan pinagis atong kinabuhi sama ni Paul in verse 17 that the Lord Jesus was magnified. Dili ang pangalan sa DCIM o dili pod ang pangalan nimo as pastor or disciple ang mamagnify. In verse 18, many who have believed came confessing and telling their needs. So, kakaiba jud kay si Paul. Grabe man gud kay ni si Paul, kung tanawon ninyo, kung nakay sala, kailangan jud niya masettle. Kaya ang mga salaan nila kay daghan man kay ni sila mga idols. Daghan kay sila mga libro nga about yoga, kanang mga kanang kuan ba kanang ganing about libro sa magic, libro sa pangpabuinas, murag libro sa pungsoy, mga inana. Din daghan kay sila mga idols. Diri gidil ni Paul, dili lang okay na pasaylo mo sa inyong sala, pero idil jud dapat kanang inyong ginahimo. No? Nga undangon jud ninyo. So unsa nitabo? Many 19. Many of those who have practiced magic brought their books. So na yun ang libro silang urim-urim, no? Many of those who have practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted up the value of them, and it totaled 50,000 pieces of silver. Wow. Kung karon na siya, ang 1 silver will cost you sa isa ka adlaw nimong sweldo. So kung 500 times 50,000, 25 million ang cost aning libro. Kuyawa, no? Madaso. Kuyawa ra ba ni anak ko ba nga
50,000 pieces of silver. So, mo na cost sa mga libro nga gipang sunog nila Paul. So makita nimo worth 50,000 kanang 25 million nga libro ang gisunog. So the word of the Lord grew mightily and prevailed in verse 20. When these things were accomplished, Paul purposed in the Spirit, and when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, after have been there, I must also see Rome. Wala ni nag-sightseeing si Paul, na muadto na po siya to see Rome. Muadto siya sa Rome, kaya nga naman, mo-preach na po siya sa gospel. Amen? Kaya siya, no? Kaya ang iyang heart yun, tanan makadungog sa gospel. And gusto yun niya mo produce of disciple, mo strengthen sa church and mo establish of church. And into mga two of those who ministered to him, Timothy and Erastus. But he himself stayed for Asia for a time. No? So nagdugay pa siya. Verse 23, and about that time, there arose a great commotion to Ara. Makita ninyo ang life ni Paul. Always conflict, permanente kung asa siya mo adto. There arose a commotion about the way. Oh. So, makita na to, no, makadungog ka about the way. Sana yun siguro. The way Jesus did, no? Tanawan ni mo, I am the way, si Jesus Christ. The truth and the life. So, dagang commotion. Every time mo share ka about the way, about ng Jesus Christ. And there was an uproar. Kita na ninyo dire, tuwaran, napoy tagubot, no? So whenever he went, because he preached the whole truth. So naadyo'y commotion, naadyo'y kanang panag-away, naadyo'y conflict. Every time mo preach si Paul, nga naman, gi-preach man niya ang whole truth, dili partial. Same gyapon sa tuwa, we must preach the word. Mao dapat niya nga to ang burden. Mga silingan, pamilya, classmate, katrabaho, dapat mao niya nga to ang burden like Paul, nga sila tanan makadawat. Bahala na diha, magkagubot sa imong opisina, tungod sa imo ang i-share. Sama po na akong asawa, no? Pagkadawat niya sa Ginoo, nakasabtan niya ang gospel, i-share niya sa ilahang clinic, ag-away sila tanan dito. Nabuang na ni, nabuang na ng bayana, ana ang iyang mga kauban dito. So, kung sa nito mo, nag-share siya dito. Pero sa iyang pag-share dito, nagyap na nga na born again, karon na pastor na po ng uban. Pero naayuban nga kahit gyapon. Naayuban nga ginan siya buwang. Pero ana man jud na siya, no? Dili tanan mag-melt sama taw akong gingon sa inyo kaganiya. Naadyo mag-melt ang heart, napoy ma-harden ang heart sama sa yuta nga imong ibulad sa init. In verse 26, moreover, you see and hear that not only at Ephesus, but throughout almost all Asia, this Paul has persuaded and turned away many people. Grabe ka bold si Paul Mustoriano. Sa gingon siya, kini nanay kwan, sa tawag ni asa na ta? Sige, balik ko na to. 24. For a certain man named Demetrius, a silversmith, who made silver shrines of Diana, brought no small profit to the craftsmen. He called them together with the workers of similar occupation and said, men, you know that we have our prosperity by this trade. So, maura ni atong panginabuhi. Karon kay na, nigamay na atong panagat, kay wala na mo palit sa ato ang mga idols. Wala na ka ng
di ba mura kag kuan ba? Nakadiya sa Cebu ba nga maura ni ang imong panginabuhi. Kunya na nga buwan naging tanan ng mga tao dito. Oh, di pandamay ana siya daghan kay ko gitahi nga saninaan nga akong Ginoo niya. Wala naman no mo palit na ron kay nangabornagin naman. Di reklamo kani sila ron, tapok sila ba kining mga gabaligya og kanang mga kuan, mga idols. No, so a certain man named Demetrius, a silversmith, who made silver shrines of Diana, brought no small profit to the craftsmen. He called them together with the workers of similar occupation and said, "Men, you know that we have our prosperity by this trade." Dinita na nga dato kini atong ginapamaligya nga mga rebulto. Pero niya na siya diya, moreover you see and hear that not only at Ephesus but throughout almost all Asia, kining si Paul, he persuaded niya and turned away many people, saying that they are not gods which are made with hands. So makita ninyo nga grabe siya ka-bold si Paul nga mag-preach, no, nga ang inyo ang Ginoo, no, they are tinuod nga Ginoo, which is tanang Ginoo nga gihimo sa kamot dili tinuod nga Ginoo. Mao na pasabot-an ni Paul ngayang gisulti. So yang gingon dire in verse 27, gastorya ra siya jud sa tinuod, no? Then 27 yung ida. So not only is this trade of ours is in danger of falling into disrepute, but also the temple of the great goddess Diana may be despised and her magnificence destroyed, whom all Asia and the world worship. So, kung tanawan ninyo, grabe na jud kay ni. Tanan, apektado na taani kay diri baya lang sila nang inabuhi. Diri ra baya sila, basig na pa sila mga bayro nun, ani nga giutang nila kapitan nila palit og silver. Then, uwad-an na sila panginabuhi. So, lagot kay sila ani. So, nagplano jud sila di mayo kay Paul. Now, when they heard this, they were full of wrath and cried out saying, "Great is Diana of the Ephesians." No? So, mapansin ninyo, especially kung naay power, nakabaptize ka sa Holy Spirit, anointed ka with the Holy Spirit, when you preach the Word of God, when you share the good news, there is always disturbance sa mga agent ni Satan. Kanang murag kuan ba? Kabantay mo kanang bato, itulak nimo ng bato, naay mga centipede ana nga nagtago dito sa ilalom, naay mga worms, naay mga ulod ba nga nagtago dito sa ilalom kung itulak nimong bato. Ma-disturb na sila nga naman, na-expose man sila sa light. Same with us. Kung ikaw naa sa light, tapos musulod ka sa isa ka pamilya nga naay darkness, ikaw nga naay kahayag, mag-create na sila og kanang conflict or confusion sa ilaha kay na may mga dili gustong kahayag. So na yung mga ulod, na yung mga kuan ba, piste nga mo maigo jud kanang maapektuhan ba every time nga mo share ka sa word. Mo na nga makita na nimo even pastors nga uban nga mga sa tawag ani nga abi nimo nagkuan kanang they really they knew the truth pero wala ang baptism sa Holy Spirit. Na ubang mga Pharisees, na mauban nga mga sa tawag ani, na ubang Pharisees, na uban mga scribes, teachers, makita ninyo every time mo share si Paul, di ba? Nadyo mga igo, na uban nga murag kanang kuan ba, mo react sila ba? Nga naman, especially ang mga pastors nga gihimong negosyo ang simbahan, niya share na nimo ka matuoran na mo react yun na. Naiuban diya nga
Diya si simbahan ni pamaligya ang kuan. Ang si tawag kapa o region diya o kanang mga scheme. Oh. Nya tugana nimo kamaturan, ikaw pa awayon. So, dili oy kay kuan man ni. Oh. Ang mga kuan Samaritan kinsa asa man siya nanguha og pangtabang niya dito sa kuan gibit kung wala siya kwarta. Kay ana. Kailangan jud ta muwarta. Yes, tinuod pero dili mo pwede mo pangwarta ang imong pamastor nga imong inegosyo sa imong simbahan. So may ana ba nga once nga naay mga truth nga mugawas na diha, amo react na ang mga people nga gahimog darkness. Amen. So same Paul, grabe tanan mapaparisiyo, prophets, katong nagabilib sila o kanang mga magic, ma-provoke yun ni sila. The agent of Satan will always be provoked. So we can see here, no, pati ang mga mga unbelievers or mga hidden, kaning mga na-backslide, no, apektado sila, ilang business. Kaya na sila ba, pandamay ni si Paul. Wala na'y halin, wala na'y panagat na to ani. Wala na tayo income. Okay. In verse 29, so the whole city was filled with confusion. So bantayan ninyo. And rushed into the theater with one accord, having seized Gaius, Aristarchus, Macedonians, Paul's travel companion. So makita nato diri ang tinuod jud nga servant sa Ginoo mangatag kag confusion. Mao man ni diri. The whole city was filled with confusion. Kay daghan man gud sila na anaran nga practices. Like for example, ikaw nag-share ka diya sa isa ka lugar nga naanad sila nga inigdagkot og kandila mao na makaluwas. Kunya pag-share nimo dito, maglibog ng mga tao. Abi na ko kanang kandila ang makaluwas sa kuha. Wala man na sila. Nga pinaagi lang diay sa akong pagtuo kang Kristo ang kaluwasan. So mag-create og confusion ang uban dili oy. Mao gani na ang sige ta ginapadagkot kay diha man ta mga luwas. Mao na pud isa so mag-create og confusion the moment nga mo share jud kag kamatuoran. Amen. Napa mo diha? No. So kani tanawon ninyo diri. And rush into the theater with one accord. Tanawa, nagtinabangay pa ning mga yawanon para maghiniusa sila nga i-oppose or i-beat ang mga kauban pod ni Paul. Kaya di man nila ni makita si Paul ani nga time. Then si Paul, then iyang diri in verse 31, then some of the officials of Asia who were his friends. So makita na to nga si God mogamit jud gyapon siya og mga tao to protect Paul. Sent to him pleading that he would not venture into the theater. So ayon nag-adto dito kung asa sila nagtapok ron ngano man ihawon jud kanila dito kinaglagot na ni sila wa sila panginabuhi. Na imagine na nimo ikaw mawat-an kag negosyo, mawat-an kag trabaho kay nga-convert na ang mga tao. So ikaw nga nagnegosyo na mangita jud kag pagi. Nga mumbayad jud sila mga tao or even sila mismo mubout jud ni sila nga mupatay kay Paul ngano man mayabaan kag kaldero ikaw ba di ay no. So in verse 32, some therefore cried one thing and some another, for the assembly was confused, and most of them did not know why they had come together. So naapoy niadto dito sa theater sa ilang panagtapok, naapo dito niapil nga wa po sila kabalo, did not know why they had come together. So naadyo usahay mag-persecute sa imo nga wala po siya kabalo sa iyang ginapaglaban. Yung mga inunana din, no? Sa verse 32. And most of them did not know why they had come together. Sa ato ba? Sabay lang sila sa panon. Wala usahay na yung mag-persecute po sa inyo ha. Wa ko siya kabalo po sa iyang ginapaglaban ko. Wa po kasimba. Wala
wala po siya nag-practice mo doon idolatry, pero sabay-sabay na po siya sa iyang barkada or sabay-sabay na po siya sa imong mama, persecute sa imo. Kaya na sa naadyo yung mga ingon di ay. One accord yang gingon diya, nagtapok sila nagtapok sila nga isa ra jud ang ilang hangarin, no? Tingala mo na dali ra na sila magkasinabot kanang wala pa sa Ginoo nya ikaw naa ka sa Ginoo tingala ka papart na gini sila, no? Magpapart sila ba? Tapos magkasinabot yun sila niya kanang kuan pa kanang pag-isahan kay ka ba no kanang ma-unite sila mao na experience na mo na sa mong pamilya before tapok sila mana sila Ginoo yan na sila nawa na. So sige padayon ta in verse 33, and they drew Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward, and Alexander motioned with his hand and wanted to make his defense to people. Then, but when they found out that he was a Jew, all with one voice cried out for about 2 hours, "Great is Diana of the Ephesians." And when the city clerk had quieted the crowd, he said, "Men of Ephesus, what man is there who does not know that the city of the Ephesians is temple guardians of the great goddess Diana and of the image which fell down from Zeus?" Ilang mga Ginoo nga ginatuan. Then therefore, since these things cannot be denied, you ought to be quiet and do nothing rashly. For you have brought these men here who are neither robbers of temples nor blasphemers of your good goddess. Makita ninyo diri nga si Paul is dili siya ka blaspheme silang Ginoo. Mamayang gingon diri nor blasphemers of your goddess. Na siya diya. So makita po nato diri nga ang Ginoo ni gamit siya og kaning city clerk para i-defend si Paul. Nagingon siya diya nga wala man niya ginalibak, wala man niya insulto ang inyong mga Ginoo. Nga na si Juan. So dapat kita pod nga we need to be wise. Dili ta magstorya og evil sa mga ribulton sa mga tao nga nakapalibot sa tuwa. Kanay uban kana yawa kay nang imong sangba. Dili na mao ang batasan sa disciple kung naga-practice sila og kanang idolatry. So dili nato na imon sa sama ni Paul, he did not blaspheme their goddess nga na siya, but he speak the truth na ang Ginoo nga gihimo sa kamot dili na siya tinuod nga Ginoo. Naaman sa Bible. He speak the truth pero wala niya gisumpayan na to nga kanang inyong ginasambal. There is a 38. Therefore, if Demetrius and his fellow craftsmen have case against anyone, the courts are open and there are proconsuls. Let them bring charges against one another. But if you have any other inquiry to make, it shall be determined in the lawful assembly. For we are in danger of being called in the questions for today's uproar, there being no reason which may give to account for this disorderly gathering. And when he had said these things, he dismissed the assembly. So take note, no, makita nato nga si God nag-intervene sa life nila Paul, apil sa mga disciples ni Paul, nga even kaning town clerk, higamit ni God to save them. Again, akong balikon, sama to akong i-share sa inyo kagahapon sa Proverbs 21 verse 1. Ang king's heart is in the hand of the Lord. Sa pasabot nga ang Ginoo jud ang nain control sa mga kasing-kasing or isip sa matag-usa nga mga government officials, even ang kings.
kings manggod ka sa karon nga modern day is mo ning mga government officials like president ana. So ang Ginoo jud ang nain control ani nila. Mao na nga dili jud mo mag-apil-apil jud sa mga rally-rally bahin patanggalon ang mga presidente ana. Clear kayo ang scripture nga ang Ginoo ang nag-orchestrate nga mabutang ana sila. So kung gibutang sila diha, you pray for them and ask the Lord to help them nga ma-fulfill nila ang ilang purpose why the Lord has put them in that position. Kaya nga naman, dinhi makita nato mga government officials gigamit sa Ginoo para i-save ang mga disciple. Amen? Let us trust God's sovereignty and let us be bold in proclaiming the word of God. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your word today. We thank you, God, that you have caused everything, oh God, even the heart of the kings, Lord, nga ikaw jud ang magpahumok sa mga kasing-kasing sa matagusa. You are in control in every heart sa tao, Ginoo. And kung allow na nimo, Lord, nga nigat ka ng heart, it is you. Allow nimo, Lord, nga nahumok ka ng heart sa isa ka tao, it is you also ang nagpahumok, ang nagpagahi. And we trust in your sovereignty, O Ginoo. And Lord, we thank you for your word today. Salamat, Ginoo. Help us na dili kawaton sa enemy ang pulong namong nadawat. In Jesus' name. Amen and amen. So, maayong buntag.